Ay, hello po. So ayan 'no, thank you po. So, balik po tayo dito 'no. So, partaking to God's character. Uy, okay lang. Ang mahalaga po nakakabalik po kayo, amen? So, partaking to God's character kapatid. So, a faithful steward tayo ngayon, amen? So, paki-share na lang din sa group chat natin, amen? And a faithful steward po. So, yan, paki-share, paki-like. Yan, hello po. So, pero yun po habang naghihintay tayo, no? Na kamusta po yung ano natin, series natin ngayong week na partaking to God's character. Kamusta po yung atake sa inyo? Kamusta po yung impact, no? Kamusta po yung ano nyo, yung tingin nyo po, no? Ayan, sige po mga kapatid, no, please like it, share it, no? No, kamusta po? Kamusta po yung daily devotion natin? Kamusta po yung ano natin, yung personal devotion? Amen? Malaking tulong ba yung mga pinag-uusapan natin lately? Amen? Hindi ko muna sasagutin yung about sa Trinity kasi mga ilang araw nang marami nagtatanong about it. So, focus na muna tayo sa topic natin ngayon. Kasi magugulo lang tayo ng magugulo eh. No, focus muna tayo sa mga topic natin na meron ngayon. No? Yan, mga tanong ko lang po sa mga nakakasama ko dito simula pa nung Monday, kahapon. Kamusta po so far yung mga pinag-uusapan natin about partaking God's character? Actually, Sunday ng gabi nag-umpisa tayo, di ba? No? So, ito po, nakalagay na po, faithful steward, no? Yun po ang topic natin ngayon. So, ayan, no, kamusta po ba? No, kamusta po ang impact sa inyo, no? Yan, hello po. Hey po. Hey, thank you rin po sa mga nag-follow. Salamat po ulit. So, we're just waiting for others to join, kapatid, no? Yan, yung dahil po meron din tayong mga daily personal devotion, no? So, yun, mag-survey lang ako konti. Kamusta po kayo? Kamusta po yung devotion natin for 3 days, no? Simula Sunday hanggang Monday, tapos Tuesday. At kamusta din naman yung personal devotion natin? Ano po ang naitulong nito sa'yo, no? Ay, sa Lord po yan lahat. Kay Lord po ang lahat ng pagpapala. Yan, hello po. So wait lang natin yung iba, no? So again, yan, pwede pa po kayo sumagot dyan, no? Kung ano po ang tingin nyo, ano po ang nakita nyo po na natutunan nyo, no? Sa ating mga devotion lately. Yan, hi po. Yan, kamusta po ang buhay-buhay? Kamusta po kayo? At may naitutulong ba yung mga personal devotion natin sa personal na realization nyo? Magandang gabi rin po. So wait lang natin yung iba. Yan, no? Baka pwede mong i-share dyan, no? Yung ano yung mga natutunan o kaya naman gaano kalaki yung naitulong nito, no? Sa inyo. Yun po.
Live mo and Kuya J, if soon may conflict po sa sked ng live mo and personal legend, okay lang ba if dito na po? Ano pong dito na po? Ay, oo naman kapatid, wala pong problema kung sa personal church niyo po, no? Wala pong problema, okay lang naman. If soon may conflict po sa sked ng live mo, oo, walang problema. Actually kayo kapatid, ito po, pangdagdag lang naman. Whoever wants to stay are welcome to stay, no? So, ang mahalaga lang naman sa akin, katagpuin ka ng Panginoon every live natin, no? Ay, hindi pa po. Naghihintay lang tayo ng mga makakasama natin, no? So, after like 4 minutes, magi-start na rin tayo. Kaya pakitap-tap po, no? So, yun lang. Tinitignan ko kasi kapatid kung effective ba na ganito yung setup natin, no? Parang isang series. Tapos sasabayan natin ng personal devotion about this, no? Oo, walang problema kapatid. Wala po kayong accountability dito kapatid, no? Wala rin po kayo. Sa Lord po lahat yan, no? So sa lahat ng mga ano po, sa Panginoon po natin yan ginagawa. So kung saan ka mas lalago, dun po. Amen? Ngayon, may mga recap naman sa YouTube, no? Kaya kung gusto nyo pa rin makapanood, kung hindi po tatama sa schedule, ayun po. Kasi hindi ko po talaga ma-fix yung schedule ko ng fixed time sa ngayon. Kasi katulad yan, marami pong mga ginagawa. May face-to-face ministry din po ako, no? Tapos may mga errands, may mga nagpapapray. Siyempre po, sa totoo lang, mas priority ko po yung face-to-face kasi nandito na sila eh. Amen. Kaya yung itong online, kaya nga nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kahit na paiba-iba yung schedule natin, some of you guys are really making it up, no? O kaya naman hindi man agad-agad, pero nakakapanood kayo ng mga replay. So actually, iniipon ko na yung iniipon ko na yung mga, ang pangalan nito, yung mga recordings nitong mga nakaraan. So kasi sobrang na-busy talaga, nahihirapan din ako. Pero sa biyaya din naman ng Panginoon, umu-okay naman. Amen. So, kaya ayun. So, yun, no? After like mga ilang minutes pa po ba? 2 minutes. Mag-i-start na rin po tayo. So, wait lang natin yung iba, no? Para makaano po, makadami-dami. So, salamat din sa Panginoon kasi lumalago tayo, no? Amen? So again, survey ko lang, no? Nakakatulong po ba yung parang series, no? Halimbawa, katulad yung topic natin this week, partaking to God's character, no? So, mas okay ba siya o mas okay sa inyo yung talagang i-address natin lahat? Para bang ganun. So, nag-iisip ako. Pero again, kay Lord pa rin naman. So, wait lang natin yung iba, no? Para mas marami po tayo. Ngayon. Kahit ano po, thank you. Kahit ano. Praise God naman. So sa recap kapatid, parang may 8 akong parang 8 to. Parang may 8 po akong i-upload. Parang lang So, maganda naman yung current platform. Thank you po. Kasi gusto ko lang maano. Pero yung personal devotion natin, okay naman. Andun ka na ba, Ate Jen? Sa ano natin, sa group chat? Yung personal devotion po, kamusta po sa inyo? Habang naghihintay po tayo, no? Ayan, sige, i-comment nyo lang, no? Pero tayo po ay manalangin na rin para
Kasi tingin ko mahaba-haba itong faithful steward nating topic eh. Ayan, sige po tayo po muna yung manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na alam namin kasama namin. Kaya Lord, we declare that your power, your love, anointing will always be upon with us. At salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos na alam namin kasama namin. Kaya Lord, sa iyo ko lamang pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So sabihin mo dyan, faithful steward. Ayan. Sige po, ilagay niyo po dyan, faithful steward. Ay, hindi pa po. Ayan, ate, i-chat niyo po si Lian. Ayan. Yes po, may mga uploads na rin po. Hintayin niyo na lang ma-publish, no? So, ayan, sa mga gusto pong sumali ng group chat, ayan po si Ate Lian. Thank you, Ate Lian, ha. So, pero yun po, no? So, tayo po ngayon, yung topic natin, faithful steward. Ano ba ito sa Tagalog? Mapagkakatiwala ang katiwala. Hindi, joke lang. Tapat na katiwala. Amen? So, kapatid, in partaking in God's character, napakahalaga po ng faithfulness. Amen? So kaya ang gusto po ng Diyos sa'yo ngayon, magkaroon ka ng character na faithful steward. Amen? Kasi kapatid, tingnan mo basahin kagad natin yung key verse. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Yan, pakitay po. Kung kaya nyo pong i-paste, mas better, no? Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Now it is required that those who have given a trust must prove faithful. Kung tatagalugin natin kapatid, ito po, may Tagalog version po ako. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. At ang katiwalay dapat maging tapat. Sobrang simple dito, no, sa Tagalog. At ang katiwalay dapat maging tapat. So, ibig sabihin kapatid, sa English, mas gusto ko kasi, it is required. Amen? Dapat required na pag merong ipinagkatiwala sa'yo, ipakita mo yung katapatan mo. Amen? Ang dami pong pinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Alam mo ba yun? Anak mo, pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Pamilya mo, pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Bahay mo, mga pagpapala na nare-receive mo. Amen? Lakas mo, katawan mo, buhay mo, trabaho mo, ang dami kapatid. Kaya nga dapat maintindihan mo na ang lahat-lahat sa'yo ay galing sa Diyos. Kasi pag naniniwala ako na pag kinilala mong galing sa Panginoon yan, iingatan mo yan kasi yan ay pagmamayari ng hari. Amen? Ulitin ko sobrang practical application nito kapatid, 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Amen? Napakahalaga kapatid. Kaya nga, lahat ng in-entrust sa'yo ng Panginoon. Amen? Time mo, abilities mo, resources mo, opportunities, relationship. Kung may negosyo ka, negosyo mo. Itong affiliate mo kapatid, maraming nag-affiliate dyan. O ipinagkatiwala sa'yo yan ng Panginoon. Amen? Maraming bagay ang pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. At ang sinasabi ng Diyos, you must prove that you are faithful. Amen? Di ba anong sabi po ng Bible? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaki. Amen? Paano kung hindi ka napagkatiwalaan sa maliit mong negosyo? Bibigyan ka kaya ng Panginoon ng malaking negosyo? Amen? Paano kung hindi ka napagkatiwalaan kapatid sa sasakyan mo? Bibigyan ka kaya ng Panginoon ng bagong sasakyan? Paano yung buhay mo kapatid? Imbis na sana pagpapalain ka ng Panginoon, kaso hindi ka napagkatiwalaan dyan. Marami tayong mga tanong kapatid na bakit kaya binigay sa akin to ng Diyos? Bakit kaya ako nagkaroon ng ganito? Amen? Pero ang pinakamalalim dapat na tanong mo, paano ba ako magiging tapat sa Panginoon kung meron ako nito? Amen? Actually kapatid, nakakalungkot isipin. Marami pong tao na matindi po mag-pray, nung binigay na ni Lord yung pinag-pray nila, mas nakalimot sila sa Panginoon. Ang dami pong nag-pray na magkaroon ng trabaho. Pero nung nagkatrabaho,
yun na yun naging dahilan kung bakit hindi sila nakakapag-church. Amen. May nagpray kapatid ng isang anak. Lord, magkaanak sana kami. Nung nagkaanak naman, busy na kasi ako sa anak ko eh. Hindi na ako makapunta ng church. Nagigets niyo ako kapatid? Ipinagkatiwala yan sa iyo ng Panginoon. Hindi para ibigay lang ng wala lang. Amen? Kundi pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon para ingatan mo at maging tapat ka pa rin sa Diyos. Amen? Kaya if we are gonna partake to the God's character of faithfulness, napakaganda kapatid, na ikaw mismo ay maging faithful ka. Amen? Pwede mo bang sabihin dyan, magiging tapat ako sa Diyos? Sige kapatid, if you mean it, at nais mo yun sa buhay mo, i-comment mo yan. Magiging tapat ako sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin kapatid, as we partake in God's character, matutunan natin na ma-reflect dapat natin yung katapatan ng Diyos. God is faithful. Tama ba? Sabi ng Lamentations 3, chapter 22 to 23, dakila ang katapatan ng Panginoon. So, if His faithfulness is so great, bakit tayo bilang anak hindi? Amen? Kung tinawag ka niya maging faithful kapatid, ibig sabihin, ikaw ay nasa under care ng Panginoon. Amen? Wala pa pong point. Kwentuhan pa lang. Amen? Ngayon, matatanong ko po kayo, ano ang nasa kamay mo ngayon? Hawak mo ba ang beat? Ano ang nasa kamay mo ngayon? Anong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Ako po sample, ito, pinagkatiwala ng Diyos sa akin tong online. Online ministry, face-to-face ministry. Pinagkatiwalaan ako ng Panginoon in terms of our church building. Pinagkatiwalaan ako ng Panginoon para sa pamilya ko. Pinagkatiwalaan ako ng Panginoon na binigyan niya ako ng bagong e-bike. Ikaw, ano ang nasa kamay mo ngayon? Amen? Ano ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Napakahalaga kapatid na maintindihan mo yun. Kaya nga kapatid, ako po bilang lingkod ng Panginoon, may pinagkatiwala sa akin, nagiging tapat po ako. Kahit na hindi convenient sa akin, I will do it anyway. Bakit? Ipinagkatiwala kasi sa akin ng Panginoon. Amen? Kung ano ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, dapat yun yung mga bagay na nagiging tapat. Kaya ngayon, ang daming tanong, ang dami kayang sinabi ko na to kanina pero pinapaulit ng Diyos eh. Mag-church na lang ako o maglilingkod ako pag wala na akong utang. Nakakalungkot, no? Magsisimba ako pag napalaki ko napalaki ko ng maayos yung anak ko. Nakakalungkot, no? Siguro magbabasa ako ng Bible pag okay na. Nakakalungkot naman. Minsan pa ganyan, siguro kung marami akong pera, politiko ganun eh. Iboto niyo ako. Di ba? Mas makakatulong ako ng marami pag ako ang naging mayor. Naku, hindi ka pa nga mayor, di ka na tumutulong eh. Di ba? Minsan, siguro makapaglingkod ako, may ganito pa nga ako na-receive kasi ikaw Kuya Jerome, extrovert ka, kaya tingin ko mas okay ka maglingkod kaysa sa akin. Hindi po ganun, no? Di ba? Paano kaya ganito? Paano kaya to? Ang liit pa kasi ng ministry namin, kaya siguro hindi kami lumalago. Ano? Hindi ganun, no? Ano ang nasa kamay mo ngayon? Ano ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Amen? Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo na gawin mo? Kasi kapatid, ano man ang estado ng buhay mo, merong pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Amen? Ang tanong, ginagawa mo ba ang mga pinagagawa sa iyo ng Diyos? Tinatrabaho mo ba ang mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Nagiging tapat ka ba sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos?
Amen. Ngayon, tatanong ko sa'yo, anong ginagawa mo ngayon? Sige nga po, inom lang po ako. Ako kapatid, sa totoo lang, may nagpapasa po sa akin ng devotion, sobrang consistent, 3 linggo na. Sobra kapatid, apart pa dun sa group chat natin, no? Hindi ako nag-require na mag-send ng mga devotion. Ang mahalaga kasi sa akin makita ng Panginoon. Pero sabi ko dun sa Panginoon, Lord, itong taong to, pagpalain mo. Sabi ko talaga, Lord, itong taong to, ito mo, umaakay pa siya ng marami para sa'yo. Pagpalain mo. Bakit? Hindi kailangan ng palakpak ng tao. Hindi kailangan ng na mapansin ng iba. Hindi kailangan na magpa-impress sa iba, kundi sabi ko ginagawa niya ng tapat. Amen? Ngayon, hindi ko pa sinasabi yung mga nagsisend sa group chat, mayayabang hindi. Kasi ni-require ko naman din yun. Amen? Sinabi ko naman na mag-send po kayo ng mga picture nyo kasi gusto ko po ma-encourage yung iba. Amen? Pero kapatid, ang sinasabi ko, alam naman natin yan eh. Kung napagkakatiwalaan ka ng Diyos o hindi. Amen? Kasi kahit ano pang sabihin ng tao, sabihin man nila na, ay, ang galing mo naman, tapat ka. Pero sa paningin ng Panginoon, hindi ka tapat. Walang mangyayaring maganda sa'yo. Amen? At kung sabihin man ng tao na tatamad-tamad ka naman, pero alam ng Diyos na tapat ka, kahit ano pang sabihin nila, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah! Ang mahalaga kapatid, ginagawa mo kung ano ang nasa mga kamay mo. 'Di ba meron pong tinatawag na meron pong parable, 'di ba? Binigyan ng 10 talents, 5 talents, and 3 talents. Tama? Sabi nung 10, dinoble po. Sabi nung 5, eto po, yung tatlo, sabi niya, binaon ko po kasi takot po ako sa inyo. Anong sabi niya? You fool. Sabi you fool. Sana nilagay mo na lang yan sa bangko para nagka-interest pa ngayon. Yung kung ano pang meron ka kukunin. Hindi naging tapat eh. Hindi ginawa yung dapat na ipinagkatiwala ng Panginoon. Kapatid, if you want to partake in God's character, suklian mo yung katapatan ng Diyos. Amen. Ulitin ko kapatid, i-real talking ko kayo para maintindihan nyo. Wala pong Kristiyanong tamad. Amen. At kung meron mang Kristiyanong tamad, dapat hindi nagiging tamad. Amen. Kasi ang Panginoon kapatid didn't stop working. Pag si Lord tinamad kapatid, yari tayo lahat. Pero buti na lang ang Panginoon hindi ganun. Tapat pa rin siya kahit hindi ka tapat. Amen. Sino po dito nagawa na ng ibang tao na unfair? Sige nga po, taas nyo nga kamay nyo. Yung para bang unfair yung ginawa niya. Sige nga, hindi ko deserve pero may ginawa siya sa akin. Diba, hindi ko to deserve eh, pero ba't ginawa niya? Sino po yun? Yung nagkaroon ng unfair na, diba? Nagustuhan mo ba yun? Hindi, diba? Masakit. Tama? Despite na mga kabutihan mo, sinuklian ka ng kasamaan. Ang sakit, diba? Ilagay mo ngayon yung sarili mo sa Diyos. Sa bawat araw na hindi ka nagiging tapat, kapatid, masakit yun para sa Diyos. Amen? Sa bawat araw na hindi ka nagpe-pray, kapatid, masakit yun para sa Diyos. Sa bawat araw na hindi ka nagbabasa ng Bible, masakit yun sa Panginoon. At sa bawat araw na nagkakamali ka na hindi mo naman iniintindi ang Panginoon, masakit yun para sa Diyos. Pero kahit ganun, minahal ka pa rin ng Panginoon kasi unconditional ang pag-ibig niya. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah! Kaya nga kapatid, sabi ng Panginoon ano ang nasa kamay mo? Ano ang binigay sa'yo ng Panginoon? Nawa mapagkatiwalaan ka sa mga bagay na binigay sa'yo ng Diyos. Amen? Partaking to God's character, a faithful steward. Kapatid, ang isang tapat na mananampalataya ng Panginoon, hindi yan naghihintay ng malaking opportunity. Kahit maliit gagawin. Amen? At napatunayan ko po sa buhay ko yan. Alam niyo po, makwento ko lang pero sa Diyos pa rin ang lahat ng papurit pagsamba. Yung biggest giving ko kapatid, nag-umpisa po ako sa 25 kilos na hinahati ko po ng
at 3 kilo para makabuo po sa 7 pamilya. Ngayon 'pag medyo madami pa yung kailangan kong bigyan, ginagawa ko pong tagda 2 kilo para kahit papaano mai-disseminate ko yung 25 kilos. Bakit? Kasi sabi ko sa Panginoon, "Maliit lang 'to Lord. Ito pa lang sa ngayon yung kaya ko pero ipinagkakatiwala ko sa'yo." At suddenly kapatid, meron na po tayong mga ministry partner na nakikibahagi po sa pabigas natin. Amen. Kung di po ako nagkakamali, monthly po nakakapagbigay po tayo ng 5 kilong bigas sa siguro mga 10 to 12 or 10 to 13 na family. Iba pa yung mga, halimbawa kinausap ako ng Panginoon sa isang sako para sa isang pamilya. Iba pa. Napagkatiwalaan ka kapatid sa maliit eh. Paano ipagkakatiwala yung malaki? Kung sa maliit pa lang, hindi mo na ginawa ng tama. Amen. Kaya nga kapatid, dapat lagi kang pabuti ng pabuti, pa-okay ng pa-okay. Kasi kung titignan mo kapatid, matanong ko kayo, sino man yung ano man ang ginagawa mo, trabaho, pag-aaral, negosyo, diskarte, freelance, lahat na. Subukan mong wag gawin ng may katapatan yan. May magbubunga ba? Subukan mong tamad-tamadin. May nagbubunga ba? Subukan mo na hindi ibigay yung best mo. Hindi yan magbubunga, sa totoo lang. Ako bilang HR kapatid, meron po kaming tinatawag na KPI. O ano po yung ibig sabihin ng KPI? Key Performance Indicator. Ilan ang tinawagan, ilan ang nag-show up, ilan ang nagpa-interview, ilan ang pumasa, magkano ang kinita. Pag hindi mo naabot yung KPI mo, may warning ka. Pag hindi mo pa rin naabot, meron pang second warning. At pag hindi mo talaga naabot, tanggal ka. Kaya hindi pwedeng tatamad-tamad. Amen. Sige po, sino po dito nagtrabaho ng fast food? Taas nga kamay. Ako kapatid, nag-fast food po ako bago po ako nag-corporate. Ano muna ako, fast food. Kapatid, hindi pwedeng tatamad-tamad dun. Subukan mong makipagkwentuhan kahit 5 minutes lang. Tambak, trabaho mo. Tama, mali. Imagine mo kapatid, meron pong moment dahil hindi pumasok yung mga katrabaho ko. Ako po ang cashier, ako po ang kitchen. Pagkapindot ko, gagawin ko sa likod. Tapos pag may customer, bibitawan ko muna yung mga luto-luto. Wow. Grabe, hindi ko kinaya. Hindi pwedeng tatamad-tamad. Tingnan mo kapatid, malingat ka lang. Kunyari, dishwasher ka muna ngayong araw. Malingat ka lang konti, pahinga ka konti, puno agad yan. Malingat ka konti, yung mga binabas mo na table. Tingnan mo yung mga mang-inasal kapatid. Pagod na pagod. Kaya kayo, pag kayo nasa mga fast food, maisingit ko lang, no, wag naman kayo feeling entitled. Bumili ka lang ng chicken fillet na alaking, kala mo, ikaw na may-ari ng McDo. Pwede bang papipunas to? Ang pangit naman ang customer service nyo, kapatid, hindi mo sila binili. I mean, ako po kapatid, pag nag-aayos ako, kung kaya ko pang i-bus out, binabus out ko sa isang tray. Hindi ako nagbabalik ng tray kasi gusto ko ilalagay ko na doon pagtapos akong kumain. Malaking tulong yun doon. Amen. Pero bibigyan ko rin kayo ng tip kapatid. Sa totoo lang, hawak po nila pagkain nyo. Maging maayos kayo. Di ba? Pero again, ba't ba tayo napunta doon, no? Ano po ang meron ka ngayon? Mapagkatiwalaan ka dyan. Amen? Kasi kapatid, ang lahat ng bagay na pinabayaan mo ay ang mga bagay na hindi po makakabuti sa'yo. Amen? Amen po ba? Ulitin ko ang mga bagay na hindi mo ginawa na ipinagkatiwala sa'yo ay ang isang malaking bagay na pwedeng mag-cause ng malaking problema sa buhay mo.
Mahalaga po ang katapatan, sa totoo lang. Sobrang halaga ng katapatan. Kaya sana kapatid, mapagkatiwalaan ka sa mga bagay na binigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Hindi man perfect, pero alam naman natin na binigay natin yung best natin. Tama ba? Alam natin na nag-care tayo dyan. Alam natin kapatid na iningatan mo yan. Alam natin yan pare-parehas. Amen? Kaya nga, ang usapan ngayon tapat at katamaran. Yun lang. Amen? At kung medyo tinatamad ka kapatid, dalangin ko, pasipagin ka ng Panginoon. Magkaiba po ang nanghina sa tinamad. Amen? Magkaiba yun. At naiintindihan yun ng Panginoon na nanghihina ka, pero yung nagdadahilan ka lang para hindi ka maging tapat, laki ring pinagkaiba nun. Ulitin ko kung ano ang itanim mo, yun din ang aanihin mo. Amen? At ang katapatan kapatid, again, hindi mo kailangan ng extravagant. Marami po akong kilala kapatid na nagsasabi sila, pag ako pastor na, pag ako worship leader na, pag ako, pero hindi man lang mapagkatiwalaan na magwalis. Amen? Tapos pag magpapakain ng mga bata, porket may sipon dito, ew! Amen? Ang lahat kapatid, sa totoo lang, lahat ng mga pastor, lahat ng mga lingkod ng Panginoon, nag-uumpisa sa bata. Amen? Most. I think 80% nag-umpisa talaga sa bata. Amen? Kapatid, ano ang nasa harapan mo ngayon at ano ang pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon? Gawin mo ng tapat. Sabi mo nga dyan, gawin mo ng tapat. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, pakiramdam mo ordinary lang yan, pero hindi. Amen? Pakiramdam mo wala nakakakita sa'yo, hindi kapatid. Yung mga ginagawa nyo, yung mga silent listener dyan kapatid, I encourage you. Dahil kahit walang nagre-recognize sa'yo, kahit walang nakakaalam na nakikinig ka dito, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Yung mga kapatid ko na hindi man nila sinishare yung devotion nila, pagpapalain ka ni Lord. Amen? Yung mga nag-e-effort sa Panginoon kahit walang nakakakita, alam yan ng Diyos. Amen? Hindi ka maliit, hindi maliit ang ginagawa mo, malaki yan para sa Panginoon. Amen? Ang mga ginagawa mo sa Panginoon na hindi po nakabase sa laki o sa dami. Hindi po sa pagandahan, hindi po sa paayusan, hindi po nakikita sa mga numero, nakikita po sa katapatan. Amen? Ako kapatid, ang prinsipyo ko ngayon sa buhay, umulan, bumagyo, okay lang. Ako'y magsisimba, ayos lang. Ako'y magba-Bible study, okay lang. Diba? Umulan, bumagyo, no, kapatid. Ako, ulitin ko, saan ba ako nanggaling? Sa testimony ko pa rin. Na nung walang-wala ako, Diyos ang nanatili. Kaya sapat na sapat itong ginagawa ko sa Panginoon. Na kahit ano mangyari, sa Diyos pa rin ako. Amen? At sana maging tapat hanggang dulo. At yun yung panalangin ko. Amen? Kaya nga itong live natin kapatid, kung titignan nyo po, talagang sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko kailangan ng applause ng tao. Hindi ko kailangan ng favor ng tao. Ang kailangan ko, pabor mo. Na sa tuwing magpipreach ako, may itatouch ka. Sa tuwing magpipreach ako, may mababagong buhay. Amen. At ito yung pinagkatiwala mo sa akin ngayon, magiging tapat ako dito hanggang sa ibigay mo yung mas malaki pa. Amen. Kasi ako kapatid, nahingi ako sa Panginoon ng mas malaki pag nalaman ko na natapos na yung binagagawa ni Lord sa akin dito ngayon. Kaya kapatid, dalangin ko maging tapat ka. Amen. First point. Sige po kapatid, sabi mo dyan, first point. Pakitype na rin, no? Unang puntos, everything we have is entrusted by God. First point, everything we have is entrusted by God. At ang verse po natin, 1 Peter chapter 4, verse 10, sabi po dito, each of you should use whatever gift you have received.
to serve others as faithful steward of God's grace in its various form. Amen. Sa Tagalog, kapatid, pag binasa natin to, ang sabi po dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Pero sa English, mas gusto ko eh. Each of you should use whatever gifts you have received. To alin? To serve others. As faithful steward of God's grace in its various form. Ano yung various form? Sa iba't ibang mga bagay. Amen. Kapatid, kung ang pinagagawa sa'yo ng Panginoon ay magluto ka para sa Panginoon. Kung ang ibinigay sa'yo, kapatid, 1 Peter chapter 4 verse 10. Kung ibinigay sa'yo ng Panginoon, kapatid, ay magkaroon ka ng Bible study, maging tapat ka dyan. Kung ang kaloob ng binigay sa'yo ng Panginoon ay magaling kang makinig, maging tapat ka sa pakikinig. Kung binigay sa'yo ng Panginoon na maging taga-ayos ka ng PowerPoint, gawin mo yun ng tapat. Kung nagigitara ka, tumugtog ka sa Panginoon. Kung umawit ka sa Panginoon. Amen? Iba't ibang mga kaloob. Kung biniyayaan ka ng Diyos ng finances, kapatid, ibalik mo sa Diyos ang finances na para sa Kanya. Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa iyo ngayon, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various form. Amen? Ang steward, kapatid, kaya po may word na steward, hindi po yan yung owner. Pero ang steward ay isang tao na pinagkatiwala. Si Joseph, kapatid, Joseph the Dreamer, hindi siya Pharaoh. Pero pinagkatiwala sa kanya ang Egypt. Gets nyo? Amen? Minsan kasi, kapatid, kaya hindi mo siya pinapahalagahan. Kasi sa'yo naman. Amen? Oras ko na to, pera ko to, ability ko to, ako to. Kaya pag so-so lang, wala lang. Tama? Di ba pag gamit mo may less, hindi kaya, parang less careful ka kasi gamit mo yun eh. Unless otherwise sobrang bago, tama? Pero kung titignan mo, kapatid, halimbawa, kasi gamit mo naman yan eh. Kumbaga, less careful ka, pero pag hindi mo gamit, grabe, parang dahan-dahan ka pa. Pero pag gamit mo, yung kunyari ito, dyan na yan, di ba? Pero pag hindi mo gamit, punas-punas mo pa yan, ganyan-ganyan mo pa yan. Kasi nga, hindi sa'yo. Kailangan mong ibalik ng maayos pa din. Amen? Di ba pag may hiniram ka, ayaw mong ipagamit sa iba kasi ikaw ang accountable dun. Kapatid, lahat ng binigay sa'yo ng Panginoon ay ipinagkatiwala niya sa'yo. Kaya nga, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various form. Kapatid, ang lahat-lahat ng sa atin ay galing sa Panginoon. Lakas mo galing sa Diyos, ability mo galing sa Diyos, opportunity na meron ka galing sa Diyos, regalo galing sa Diyos, walang sayo. Amen. At lahat ng ito, base lamang sa biyaya ng Diyos, kaya ibalik natin sa Diyos ang papurit pagsamba. Amen. At kung ano man ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo ng tapat. Sa mga nagtatrabaho dyan, kapatid, mag-time in ka ng tapat. Ako po, kapatid, mostly mag-isa po ako sa church. Pero pag attack ng 9:00, pinipilit ko pong dapat nandun ako sa church. Amen? Kahit walang nakatingin. Amen? Kung ano pinagkatiwala sa'yo, gawin mo. Amen?
Kaya nga napakaganda po ng Psalms 24 verse 1. Sige po, pakitype na lang dyan. Psalm 24 verse 1 or mga awit chapter 24 verse 1. Ano mong sabi? The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Sa Diyos ang lahat. Pag naintindihan mo na ang lahat ng sayo ay hiram lang sa Panginoon, magbabago ang ugali mo, magbabago ang karakter mo. Amen? Paano ko to maayos, Panginoon? Sa'yo kasi ito. Di ba? Kaya pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos, ito kapatid, itong TikTok natin, pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kailangan ko maging tapat. Amen. Sa totoo lang kapatid, ang dami kong iniisip paano ko ma-improve to. Ang dami kong iniisip kapatid, ano pang mga programa ang pwede kong gawin. Dami kong iniisip kapatid na mga bagay na talagang sabi ko, Lord, ano pang magagawa ko sa group chat namin? Ano pa bang mga pwede kong pagawa sa kanila? Ano pa yung pwede kong in-touch sa kanila para lumalim sila sa'yo? Kahit wala pong nagsasabi sa akin, gagawin at gagawin ko pa rin. Amen? Kaya nga kapatid, minsan wag mo nang isipin na wala kasi ako eh. Alam mo, pag hanap ka ng wala, nag-aaksaya ka ng oras. Sa totoo lang. Yung wala, hinahanap mo ng hinahanap. Yung meron, andyan, hindi mo ma-appreciate. Tama, mali. Diba? Again, uulitin ko ha. Hanap ka ng mga wala. Tapos yung meron, hindi mo ngayon ma-appreciate kasi yung hinahanap mo yung wala. Ang hirap mabuhay kapatid na yung hinahanap mo yung wala. Eh ano kung wala pa sa ngayon? Maging tapat ka sa meron ngayon. Amen. Dami nating hinihingi sa Panginoon pero hindi ka pala maging mapagkakatiwalaan sa kung ano man ang binigay sa iyo ng Diyos. Tama, mali. Kapatid, bago po ako nagkaroon ng, ito kasi may iPhone 13 na po eh. Hulugan po to kapatid, natapos ko na rin, amen. Pero bago po ako nagpalit ng phone, alam niyo yan, nag-umpisa po ako dito sa TikTok ng, ang gamit ko po, Huawei Nova 10i na 3 taon o 4 na taon na sa akin. Hindi po nabasag, hindi po nasira, wala partida, wala pang tempered glass yun. Kasi walang magkasya na tempered glass. Pero yun, buhay na buhay pa rin at nagagamit pa rin sa live ko. Eh ito ngayon, pinagkakatiwala, pinapagamit ko sa Panginoon. Lahat po ng gamit ko meron sa church na rin eh. Nagkaroon ako ng laptop, pinapagamit ko sa church. Itong iPhone, nakikita niyo yan kapatid, ginagamit yan sa live sa church. Yung isa kong cellphone, live naman dun sa ibang streaming naman. Tapos halimbawa may nangangailangan at ihiram, pinapahiram ko, pati nga gasol namin, yung superkala namin napupunta doon, rice cooker namin napupunta doon. Kasi pag kailangang ipagamit sa Diyos, e-bike ko nga kapatid eh. Imagine mo, tinignan ko, mag-iisang buwan pa lang ata sa akin yun, pero ano na, parang 450 kilometers na ata ang naitakbo. Dami nang naisakay kapatid. Napupuno pa nga eh. Eh aanin ko kung ipagdadamot ko, kay Lord naman yan. Bigay naman ni Lord sa akin yun. Amen? Amen ba? Eh damit kapatid. Dami ko pinamigay na damit. Ayun, may dumating na damit. Anong ibig ko sabihin? Tapat si Lord eh. Kaya pag napagkatiwalaan ka, you cannot outgive God. Amen? Eh ang problema, damot mo. Damot mo, tamad mo. Aray. Matamaan ng matamaan. Kung natamaan ka, praise God. Amen? Oo naman, Jisoo, gagawin kitang moderator. Paano ba to gawin? Ito, ayan kapatid, yung Jisoo na yan. Yung pangalan na yan, ang pangalan na yan, 9 years old yan ha. 9 years old, paalala ko lang.
Kapatid, araw-araw nagde-devotion yan sa 3 linggo. Kung di ka nagde-devotion, mahiya ka sa 9 years old. Amen? Parang walang nag-aamen ha. Amen! Pero again kapatid, ulitin ko ha, ano ang nasa kamay mo ngayon? Amen. Mapagkatiwalaan ka sa kung ano ang meron ka ngayon. Tingin mo maliit kapatid, pero hindi mo alam, pag may ginawa ka, God will multiply. Amen. Tingnan mo 0 times 100. 0. 0 times 1 million. 0. 0 times 1 billion. 0. Anything you multiply by 0, it will always be 0. Amen. Pero kung may ginawa kang isa, 1. Kahit pag 1 times 1 million, 1 million. Paano pag 2? 2 million. Pag 3, 4, 5, oh, mas maraming imumultiply si Lord. Amen. Kaya nga, hindi mo dapat nakikita na maliit na bagay ang ginagawa mo yun, kundi malaki yan. Hindi base sa nakikita mo, kundi base sa pangako ng Diyos. Amen? Amen ba? Kaya yung maliit na ginagawa mo ngayon, na pagde-devotion mo, nagiging tapat ka, nagwo-worship ka kahit wala nakakita, nagpe-pray ka kahit wala nakakarinig. Amen? Yung nagiging tapat ka kahit sa maliit na bagay, kapatid, imumultiply yan ng Panginoon. Bakit? Hebrews chapter 6 verse 10, kung hindi ako nagkakamali. Hindi liko ang Diyos para kalimutan ang lahat ng bagay na ginawa mo para sa Kanya. Sa English, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you help His people and continue to help them. Amen? Hindi po liko ang Diyos. Tandaan mo yan. Kaya kapatid, kung tapat ka sa Panginoon, papatunayan ng Panginoon na tapat din siya. Kaya nga principle kapatid, you cannot outgive God. If you give more, He will give you more. If you give most, He will give the most. Amen? Kaya kapatid, naging tapat ka na, hindi ka palugi. Amen? Kailangan mo lang kapatid, na i-value ang mga bagay na pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Amen? Second point, faithfulness is what God requires. Amen? Kung tatagalugin, katapatan ay ang nire-require ng Diyos. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ito po yung ano natin. No? Sabi po ng Bible, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Amen? Kung titingnan natin tong verse na to kapatid, hindi sinasabi na kailangan marami kang followers para maging tapat ka. Hindi kapatid. Amen? Hindi sinasabi na kung ano ang tingin ng tao sa'yo, yun ang successful. Hindi. Hindi sinasabi na gawin mo lang pag na-recognize ka. Hindi. Ang sinasabi kapatid, they must prove faithfulness. Dapat ipatunayan mong mapagkakatiwalaan ka. Amen? You are asking for promotion pero late ka pumasok. You are asking for breakthrough kapatid pero ikaw mismo ayaw mong umalis sa sitwasyon mo. Meron po akong Bible study dito kapatid sa poor community. Sabi ko, i-pray natin na alisin ka ng Panginoon dito sa community. Anong sabi niya? Ayokong umalis sa squatter. Ayokong umalis dito. Dito lang ako. Kapatid. Amen. Kung merong bagay na gagawin sa'yo ang malaki, piliin mo lagi yung bagay na gagawin sa'yo ng Diyos. Parang si yung asawa ni Lot, ayaw niyang umalis ng Sodom at Gomorrah, kaya lumingon pa rin siya pabalik.
inaalis ka na ng Diyos dyan para maging maayos ang buhay mo, ang problema ayaw mo. Kaya nga, you must prove yourself faithful to God. Pag sinabing prove, patunayan mo. Amen? Matanong kita, kaya mo bang patunayan sa Panginoon na tapat ka? Ito po yung verse, 1 Corinthians 4, chapter 4, verse 2. Amen? Tanong kita, kaya mong i-prove sa Panginoon na tapat ka? Nawa, piliin mong i-prove. Amen? Pag sinabi kasing proving, hindi mo susukuan. Amen? Halimbawa, nagkamali ka ngayon. You will still prove. Hindi, Lord, sorry talaga, pero I will do better. Pag walang proving, ano mangyayari? Hayaan mo na. Di ba? Di ba, kapatid? Ang motivation ng tao, mabilis mawala eh. Sa totoo lang. Halimbawa, sino po dito naka-experience na nagkaroon siya ng bagong cellphone? Sige nga. Yung nakabili siya ng sarili niyang cellphone na bago. Taas kamay. Yung galing sa kanya. Yung pera niya pinangbili, talagang pinag-ipunan niya o kaya naman gumawa siya ng paraan para magkaroon siya ng sariling cellphone. Taas kamay. Yan. May mga nagtaas kamay. Oh. Alam mo paano mawala yung motivation mo? Di ba nung sobrang ingat mo dyan, may tempered glass yan, naka ano yan, ano tawag dito, casing, di ba? Punas-punasan mo yan. Pero nung nagkaroon ng isang gasgas, tinamad ka ng ayusin kasi may gasgas na. Tama? Ay wala na, nakakatamad na, may gasgas na eh. Tapos dahil nga pinabayaan mo, yung isang scratch, nadagdagan ng pangalawang scratch, naging 3 scratch hanggang sa nasira na lahat. Pero kapatid, hindi po ganun ang faithfulness. Kung nagkaroon man ng gasgas, anong gagawin mo dahil may gasgas? Aayusin mo. Amen? Sa mga may-ari ng kotse, di ba kapatid? Pag ang isang sira ng kotse, hindi mo kagad pinaayos, lumalaki, dumadami, at mas mahirap ayusin. Pero pag may tamang maintenance, di ba? Punas-punas, alam mo, nakita kang gasgas, gagawa ka ng paraan para mawala yung gasgas. O kaya pag may narinig ka na tak 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 tak, hindi ka mapapakali kung hindi ipapa-check up mo kagad. O kaya kung ikaw naman ang mismong mekaniko, titignan mo talaga, hindi mo iaandar yan hanggat nandyan yan. Pero yan pinabayaan mo, wala. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, you must prove yourself faithful to God. Required. Amen? Ulitin ko pag na-prove mo ng tama, pagkakatiwalaan ka ng Lord ng mas malaki pa. Amen? Amen? Kaya nga ako kapatid, nagta-transparency report ako eh. No one required kapatid, walang nagsabi nun. Marami akong kinakausap kapatid, sabi ko, i-report ko po, hindi na po kaya, no need na. Pero I do it anyway. Amen? Kasi ayoko ng kahit anong magbabahiran ako. Kasi pinoprove ko sa Panginoon na tapat ako. Amen? Kaya nga bawat kibot ko talagang report kapatid. Kahit pagpapakain lang yan sa mga kasama ko, kahit na maliit na grocery lang yan, kahit na 3 kilong bigas lang yan, lahat yan. Bakit? Kasi kapatid, gusto kong i-prove na faithful ako. Hindi sa inyo, kundi sa Panginoon. Amen? Hindi ko kinikilala na sa akin yan. Hindi ko rin kinikilala na ministry ko yan. Kay Lord yan, kaya pagkatiwalaan tayo. Amen? Again, God is not asking you to be someone else. He is not asking you na gayahin nyo kung sino-sino kapatid. He is not asking you to compare what you are doing sa iba. Hindi. What He is asking you right now, are you going to be faithful? At mananatili ka bang tapat? Amen? Will you be faithful o hindi? Magiging tapat ka ba sa Panginoon o hindi? Amen?
Kaya nga kapatid, napakagandang character ng responsible. Sabi mo nga dyan, responsible. Alam niyo po kapatid, ang taong responsible, automatic siyang merong initiative, automatic siyang merong care. Amen? Tingnan mo kapatid, ang isang nanay na responsable, napanood ko yung, may napanood po ko na parang short clip lang. Hindi ko napanood pala. Nagpapasa kasi ako ng report sa church. May napinapanood yung isang churchmate doon. Si Aiko daw, kailan si Aiko Melendez. Sabi niya, kahit umuwi ako ng 4 a.m., babangon ako ng 6 a.m. para asikasuhin yung anak ko. Kapatid, hindi yun, hindi yun kapatid, hindi yun basta-basta. Katapatan yun bilang nanay. Di ba, bilang mga nanay. Responsable responsabling tatay. Magtatrabaho ko kahit mahirap para mag-provide. Yung irresponsable, bahala kayo dyan, magiinom na lang ako. Tama, mali. Irresponsableng nanay. May sipon-sipon na yung anak. Ang dami dito, kapatid. Sa community namin, talagang, ako nagko-confront ako Sabi ko, ito namang anak ko, hindi mo naman pinaliguan. Confront ako, kapatid, para makita nila na gagawa-gawa ka ng baby, papabayaan mo. Kawawa bata may sipon asahan mong mag-alaga, iba? Kukonfront ako kapatid. Tapos, mga dito yung, kunyari, hindi nila mga pinagsasabi yung mga anak nila. Nakita ko nakahubad. Balik. Damit ka nun. Damit. Tatakbo-takbo. Habulin kita. Amen. Kahit mga youth dito, ganun. Ano ka, malaki ba katawan mo? Sabi ko. Kasi kapatid, kung sino, paano yan? Sino magsasabi sa kanila? Di ba? Sabi ko, ito nga ang mga nanay tatay sa church. Sabi ko, pag dadalhin nyo po yung mga anak nyo dito sa church, damitan nyo po ng maayos. Halimbawa, dadating po sa church yung mga bata, 8 a.m. May interview ko yung maaga sila. Kasi alam mo, sa totoo lang, mas maaga bata dito sa amin kaysa matanda Nakakahiya sa mga matatanda. Ngayon, may pupunta doon, kapatid. Yung alam ko hindi naligo. Sabi ko, may oras pa, maligo ka muna bago ka pumunta. Wala akong damit Kahit anong damit, basta nakaligo ka. Kasi, haharap ka kay Lord Uy, merong hindi pa naliligo dyan. Di ba? Amen? Ganun kapatid. Kasi nga, responsible. Di ba? Ako mo ngayon, mga estudyante, responsableng estudyante, gagawin niya yung module niya. Nakapikit ako, baka may tamaan Di ba? Responsable ka Pag di ka responsable, magre-reklamo ka. Tambak na naman. Hindi yan tatambak, kapatid, kung unang araw na binigay sa'yo, ginawa mo agad. Tama? Ganun din sa buhay, sa problema. Ganun din. Di naman dadama yung problema mo kung inayos mo na Di ba? Di ba? Tama ba? Kapatid, maging tapat. Halimbawa, sabihin na natin trabaho mo. Sabihin na natin trabaho mo, kapatid, minimum wage earner ka lang. Paano kapag kakatiwalaan ng above minimum kung sa minimum pa lang ang reklamador mo na? Amen? Sa minimum pa lang para bang feeling manager ka na. Ang galing mo magwelga, pero pagdating sa trabaho, tamad-tamad ka naman. Amen? Alam mo kapatid, pagdating sa promotion, nasa HR ako tinitignan talaga kung sino yung may magandang attitude at merong magandang work ethics. Kahit hindi matalino, kapatid, basta masipag. Proven ko na yun Hindi matalino, hindi talagang pero
tapat, sila po talaga. Amen? Sila po talaga, kapatid. Sa negosyo din ganun. Yung hindi ka nanloloko. Dito kapatid, meron talaga akong, ayan, nandiyan si Ai. Meron talaga akong tindahan dito kapatid, di ko na binilan. Niloko ko isang beses eh. Imagine mo eh, dang konti-konti eh, bigla kang aanuhan na 1 kilo daw yon. Wala na akong energy makipag-away, tinanggap ko na lang pero di ka na makakaulit. Di ba nakakatamad ganun? Sinuportahan mo na nga eh, mas malayo nga yung tindahan eh. Imagine mo kapatid, ang dami kong nilagpasan na tindahan para sa kanya ako bumili kasi nga gusto kong suportahan. Naloko pa. Ay wala. Di ba? So, anong ibig ko sabihin? Dapat sa lahat ng bagay, mapagkakatiwalaan ka. Amen. Kaya tingnan mo kapatid, sige po, kayo po may kanya-kanya kayong suki eh, di ba? Tama ba? Sino-sino po yung may mga suki dyan? Suking tindahan o kaya may suki kang customer? Tama? Di ba? May mga suki tayo, may favorite tindahan tayo. May favorite tayong mga gusto nating bilhan, di ba? O, pag naging tapat ka dyan at napagkatiwalaan ka dyan, kung customer ka man o hindi, babalik at babalik ka. Amen? Ay, okay. Diba? Diba kapatid, pag dun sa pinagkatiwalaan mong tindahan, kahit anong sukli na bigay sa'yo, dahil napagkatiwalaan ka na, hindi mo na yung binibilang ngayon. Halimbawa, napansin niya na sobra. Uy, sobra. Ay, sumobra ba? O. Diba? Wala ka ngayon kanong tanong. Ako nga kapatid dito, syempre dahil ako nga eh, marami po talaga akong marami kasi akong mga tindahan na doon ako kumakain kasi nawiwin ko rin sila. Diba, dahil nga na-build mo yung trust, na-build mo yung katapatan kapatid. Sabi ko, ate, wala akong signal eh, pwede bang bayaran ko na lang mamaya? O sabi, sige. Tapos kapatid, pero dito yung karinderya nga, eh na-win ko yung buong family, pati yung nandun, na-win ko na. Alam mo kapatid, laging may pasobra, kung hindi pasobra, may pabaon sa mga pamangkin ko. Bakit? Naging tapat ako sa kanila eh. Naging maayos akong customer. Amen. Hindi ako feeling entitled na akala mo kung sinong mayaman. Pare-pares lang naman tayo nagsi-CR. Diba may mga ganun tao eh, no? Feeling entitled ba pag pumasok sa Jollibee, kala mo siya si Henry C. Mga ganun. Batid, bago-baguhin natin yan kung ganyan ka, no? Dati kapatid, ganun ako, kaya naintindihan ko. Nakainom ka lang ng isang beses sa Starbucks, kala mo naman kung sino ka naman. Diba? Isang Java chip, Frappuccino, na blended with Slenda please. Oh, pag ganyan ka pa, pag tinignan mo namang wallet mo, wala rin naman laman. Di ba? Hindi po yun ugali ng isang tapat. Amen. Kung anong meron ka sa Panginoon yan, kaya humble ka. Amen. Kaya ngayon kapatid, tingnan mo, hindi ka man palakpakan ng iba, hindi ka man ma-appreciate ng iba, ang mahalaga, tama ang tingin sa'yo ng Diyos. Ang mahalaga, itinutuwid mo buhay mo. Ang mahalaga, ginagawa mo kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya ang katapatan required. Amen. Sabi mo nga dyan, required ang katapatan. Amen. Ngayon, para basagin natin yung misconception, bakit naman na-require yung katapatan? Kasi ang faithfulness, it is not about being perfect. Hindi po tayo perfect. Sino bang perfect? Wala. Pero kapatid, ang faithfulness, it is mean continuing walking with God. Amen. Dependable ka pa rin sa Diyos. Trustworthy ka pa rin sa Panginoon. Amen.
Kahit mahirap, andyan ka pa rin, nasa Diyos ka pa rin. Meron pong kanta ngayon, di ba? May kanta nalimutan ko yung title, pero andito lang ako sa presensya mo. Amen. Hindi ako aalis. Ayokong umalis, Panginoon. Mag-church pa rin ako. Magpe-pray pa rin ako. Magde-devotion pa rin ako kahit mahirap, kahit inaantok, kahit pagod. Hindi pwedeng hindi ako magpe-pray kasi gusto kong maging tapat sa'yo. Amen. Yan, kahit mahirap, lahat ay gagawin. Para lang sa'yo. Parang sa ano yan sa parokya ni Edgar. Pero gawin natin sa Panginoon, di ba? Kahit mahirap, kahit nakakapagod, di ba? Tama? Gagawin mo para sa Diyos. Ulitin ko, maraming mga pagkakataon, kapatid, na mapapagod ka, pero tumayo ka pa rin. Magpahinga ka, huwag kang susuko. Maraming mga pagkakataon, kapatid, na walang magsasabi sa'yo, good job. Speaking, kapatid, alam niyo po, ako po kasi, hindi po ako pala open na tao. Alam niyo yan, ibig ko sabihin, hindi ako mahilig mag-open ng mga kadramahan ko sa buhay. Amen. Pero God knows the secrets of the heart. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Matanong ko, naniniwala ka ba doon God knows the secrets of the heart? Tama? Ngayon tignan mo, kapatid. Hindi ako pala open. Hindi rin ako para drama. Pero alam ng Diyos yung puso ko. 3 days prayer and fasting namin last week, di ba? Ngayon, ang ginawa po, may mga piling leaders lang, yung mga pastor lang po ng church namin, ang magpe-pray over. Day 1. Ngayon, dahil ito yung pagkakataon na may mag-pray para sa akin, pumila ko. Ang practice kasi sa amin, kapatid, tatanungin ka pero okay lang na hindi ka magsalita. Amen. So sabi, ano bang ipag-pray sa'yo? Sabi ko, kung ano po ang impression ng Diyos. Kapatid, pinag-pray ako. Sabi ng Panginoon sa akin, talagang tinouch ako ng Diyos. Maraming beses, Jerome, na hindi nakikita ng iba yung ginagawa mo, pero kita ng Diyos. Amen. Ulitin ko sabi sa akin nang nag-pray, maraming bagay na hindi nakikita ng ibang tao, pero kita ng Diyos. Umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, tunay ngang alam mo. Amen. Nandito lang ako lagi sa kwarto, kapatid. Most likely, ginagawa ko lahat internally. Yung mga notes natin, hindi ko naman yan pinapublic. Amen. Doon lang yan sa group chat. Kung papansinin nyo, kapatid, hindi po ako nagpo-post doon sa main account ko. Kasi nadala na ako Isang beses na nag-ano ko, ang daming nasabi ng iba na, yabang mo na mga ganyan, kaya hindi na ako nagpo-post doon. Lahat to internal na lang. Lahat to between us, between our community na lang. Pero kapatid, alam pala ng Diyos. Kaya nga, kapatid, ako nagpapasalamat din po ako sa inyo. Kung minsan po, kapatid, nagsasabi kayo, salamat po sa ministry mo, Kuya Jerome. Salamat po dahil lumalim ako sa Panginoon. Grabe yun. Grabe impact sa akin doon. Kasi nga, hindi naman talaga ako, hindi naman ako humahabol ng mga appreciation. Pero dahil ibinigay, para bang iba pala pag na-appreciate ka. Amen. Pero bago muna ako appreciate ng tao, si Lord muna ang nagpatunay na nakikita ng Diyos ang ginagawa ko. Maraming beses, kapatid, na hindi ka unappreciative ako. Maraming beses, kapatid, na ang hirap mag-devotion. Ang hirap mag-worship. Lalo na pag nagkasala ka. Lalo na kung halimbawa meron kang habitual sins. Lalo na para bang hindi enough yung ginagawa mo para sa Panginoon. Ang dami. Pero ang sinasabi ng katapatan, magpapatuloy ka pa rin sa Diyos. Magpapatuloy kang magpalinis. Magpapatuloy kang hihingi ng tawad. Amen? Magpatuloy ka na kahit mahirap, kahit mag-isa ka na lang. Amen? Meron nga po akong coworker sa Panginoon Kinausap ako ng Diyos. Nung kinausap ako ng Panginoon,
ni-reach out ko siya, sabi ko, pinapasabi to ng Panginoon. Anong sabi niya? Alam mo ba, maraming beses parang ayoko na, pero dahil ginamit ka ng Diyos, salamat Panginoon. Amen. Pasuko na pala yun sa ministry, kaya pala ako kinausap ng Panginoon. Pinagkatiwala sa akin ng Diyos dapat gawin ko. Amen. O nung ginawa ko, meron kang na-honor na isang pastor, at if you honor the servant of God, God will definitely bless you. Amen. Amen. In-honor mo lalo na, pag tinulungan mo yung mahirap, ano pong sabi ng Bible? Ginagawa mo to para kay Jesus. Katapatan. Amen. Hindi man nakikita ng iba, hindi man na-appreciate ng iba, wala mang magsabi sa yung good job. Pero ang Diyos mismo ay nakakakita at hindi siya bulag. Amen, na hindi siya bulag na wala siyang gagawin, may gagawin siya. At again, principle itself, we cannot outgive God. We cannot. Amen, we cannot outgive God. Kaya nga, God is faithful. Dakila ang katapatan niya. At kung ano man ang ibigay mo sa Panginoon, ibabalik niya to multitudes. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen? Kaya sabihin mo nga dyan, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Sige kapatid. Amen? Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Si Lord pa ba? Amen? Sabi nga ng Bible kapatid, Malakias chapter 3 verse 10 to 11. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi buksan ko ang durungawan ng langit at ibuhos sa iyo ang pagpapala na wala ka ng lubos pagkakalagyan. At hindi ko rin hayaan na masira ng barang ang iyong ubasan. Amen? Subukin mo ang Diyos sa bagay na ito, sa katapatan mo. Amen? Papatunayan sa iyo ng Diyos. When He asks you to prove your faithfulness, He will definitely prove His. Amen? Kaya naniniwala po ako na talagang pagpapalain ng Panginoon ang mga tapat. Malakay chapter 3 verse 10 to 11. Amen? About tithing yun. Pero yung tithing kasi kapatid, minsan akala lang nila pera. Amen? Hindi yun, You can tithe. Nagtatithe ka ng lakas mo, ng effort mo, lahat-lahat sa'yo. Amen? Ibigay mo sa Panginoon. Kaya nga, third point, a faithful steward does not compare his trust with others. Ang faithful na steward does not compare his trust with others. Pakitype na lang, Kapatid, ang stewardship, ang pinakakalaban nito, comparison. At dito po ako challenge ng kaaway. Ay, kino-compare ako lagi ng kaaway sa iba. Pero nung natutunan ko na ang pagiging tapat sa Panginoon ay nakatingin lamang sa Diyos, hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo sa iba. Sa Diyos ka lang titingin. Amen. Buti pa siya, may ganito. Buti pa sila, may ganito. Uy, naging tapat din sa'yo ang Diyos, ha? Amen. Mga nanay at tatay, huwag mo i-compare anak mo sa iba. Buti pa siya nurse, ikaw batugan. Grabe ka naman. Amen. Huwag mong i-compare ang sarili mo sa iba. Amen. Kung mas magaling sila mag-devotion, ikaw maiksi lang. Bakit? Doon ba yun nakabase? Hindi Titignan pa rin ng Panginoon yung gawa mo. Kung galing yan sa puso, appreciative yan. Appreciative si Lord yan. Kung yan yung best mo at alam mong ginawa mo yung best mo, sapat na yan sa Panginoon. God is not comparing you. Therefore, do not compare yourself to others. Amen. Kasi ang kalaban ng faithful stewardship ay ang comparison. Kino-compare mo. Kasi sa totoo lang kapatid, pag nag-compare ka na, mo na yun, tinitimbang mo na yan Ano ka? 6, 7.
titimbang, hindi dapat. Amen. Hindi mo dapat kinukumpara ang sarili mo sa iba. Amen. Kaya titignan mo, Lord, bakit sila ganito? Bakit sila ganyan? Lord, bakit sila badandami, di ba? Amen. Bakit sila mas maganda trabaho nila? Parehas lang naman kami nagpe-pray. Bakit sila mas parang gifted? Kapatid, you are busy looking for others rather than you must be busy looking for what God has prepared for you. Mas tignan mo ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa'yo kaysa sa mga bagay na nare-receive ng iba. Yun po ang tamang stewardship. Pwede ba yun? Mas binantayan mo pa yung kabila kaysa sa sarili mo. Amen. Kaya kapatid, sa totoo lang, sa pamilya, ang galing mo manglibre sa iba, pero pagdating sa nanay o tatay mo, di mo man lang malibre. Bakit? Nakatingin ka kasi sa sasabihin ng iba. Tama? Lahat tayo, kapatid, pinagpala ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay tapat. Maraming bagay, kapatid, na bakit hindi mo dapat i-compare. Maraming bagay na mas madali sa'yo, mahirap sa akin. At meron namang madali para sa akin na mahirap sa'yo. Doon pa lang, hindi ka na pwedeng mag-compare. Amen. Yung mga hirap at pagod, na-account mo ba yon? Alam mo ba kung ilang beses umiyak yan bago niya na-receive yan? Alam rin ba niya na ilang beses ka umiyak bago ko na-receive to? Alam mo ba kung gaano katindi yung pagod at hirap at pagtitiis niyan? Hindi yan kumakain para lang ma-achieve niya yan. Ikaw, di ba? Sorry po. Di ba? So kung titignan natin, kapatid, we are trying to compare ourselves to others. Kaya nag-fail ka na makita yung mga bagay na inihanda sa'yo ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, wag na wag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Amen? Pinagpala ka ng Diyos, kilala ka ng Diyos, alam niya ginagawa niya, and He is personal to you. Amen? And if God is your personal God, He knows best for you. Kaya pagkatiwalaan mo ang Diyos dyan. Amen? Alam ng Diyos ginagawa niya sa akin, alam ng Diyos ginagawa niya sa akin. Kaya dapat, kapatid, mapagkatiwalaan ka dyan. Amen? Again, babalik tayo. Be faithful. Comment mo nga dyan, be faithful. Amen? Hindi kailangan na ikaw lagi number one. Hindi kailangan na ikaw yung pinakamalaking platform. Hindi kailangan na nasa iyo ang lahat. Ano kasi Daniel Padilla? Ang kailangan mo lang maging faithful sa assignment mo. Amen? Yung 90% na grade ay same lang din sa 75%. Parehas pasado. Again, kailangan mo lang maging faithful. Prinsipyo yun ng tatay ko sa akin nung nag-aaral ako. Jerome, di ko kinakailangan na maging ano ka, valedictorian ka. Hindi ko kailangan ng matataas na grade. Ang kailangan ko, pumasa ka. Kasi wala na akong pangbayad ng tuition mo pag bumagsak ka. Kaya wala akong ka-pressure, kapatid. Sabi pala ng tatay ko, pumasa ako eh. O di, pumasa ako. Kakaganon ko, naging dean's lister pa ako. Imagine mo, kapatid, wala pa ako sa church nun. Imagine mo, kapatid, naging DL ako, painom-inom lang ako. Tapos yung hirap na hirap sa buhay, parehas lang kaming dean's lister.
Bakit? Hindi ko kasi pinressure yung sarili ko. Ang ginawa ko lang, sundin yung tatay ko. Pumasa ka. Amen? Lalo na nung naging Kristiyano ako, ginawa ko ng tama. Nung ginawa mo ng tama, nagresulta ng tama. Amen? Ginawa mong tapat, nagresulta ng katapatan. Again, kailangan mo lang maging tapat. Be faithful. Amen? Kaya nga sa church, kapatid, di ba? Tayo po ay, ang church, kinumpara po sa katawan. Ay, wait lang, naglag ako. Sorry po, naglag ako konti. Ang church, kapatid, kinumpare po sa isang katawan. Tama pa? Body of Christ, di ba? Sa katawan kinumpare. Tingnan mo. Mahalaga po ang kamay, mahalaga ang paa, mahalaga ang balikat, mahalaga ang tiyan. Amen? Mahalaga lahat. At pag may nahirapan, apektado lahat. Amen? So, ibig sabihin, kapatid, para mas maintindihan mo, no? Kung ako preacher, ikaw tagaluto, parehas tayong mahalaga. Amen? Kung ikaw praise and worship, tapos ako tagalinis ng church, parehas tayo mahalaga. Amen? Kung merong pastor at merong member, parehas mahalaga. Kasi yun ang ipinagkatiwala ng Diyos. Amen? Kaya nga, kapatid, di ba lagi ko sinasabi sa inyo, group effort to. Kaya po ako nagta-transparency kasi gusto ko makigala kayo dahil ginawa natin to pare-parehas. Bakit ko pinopost yung mga nagawa natin sa ministry? Kasi pare-parehas tayo. Amen? Amen po ba? Kapatid, wala pong verse, Mia, walang verse na nagsabi na nagkatawan tao ang Ama. John 3:16 na lang, kapatid. Huwag ka maniwala dun, no? John 3:16, kapatid. Ay, Doki, sila po ay iisa, pero hindi po sila iisa na siya yung nagkatawang tao. Hindi, no? Sabi nga ng Bible, eh. John 3:16, For God so loved the world that He gave His begotten Son, that who shall believe in Him will not perish but will have everlasting life. So, yung kasister mo, kapatid, sabi mo, mali yun. Yun lang yun. John 3:16, kapatid, pwede ba yun? Bakit sabi doon bigaten, eh? Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. So, yung iisa, kapatid, that is in the doctrine of Trinity. Amen? So, yun. Pero hindi po yan yung topic natin. Inano ko lang kasi medyo alarming yung statement. Kaya tinama ko lang. Pero anyway, kapatid, wala man pumalakpak o kaya gawin mo man yan quietly, appreciated ka ng Panginoon. Amen? Sabi mo nga dyan, appreciated ako ng Panginoon. Amen? Appreciated ka ni Lord. Kaya, kapatid, gawa lang ng gawa sa Panginoon. Amen? Appreciated ako ng Panginoon. Kaya, kapatid, yung faithfulness, napakahalaga niyan. Amen? Ngayon, fourth point. Faithfulness is proven in the ordinary moments. Sige po, pakilagay dyan. Faithfulness is proven in the ordinary moments. Kapatid, hindi mo kailangan ng stage, ng grand entrance para masabing tapat ka. Amen? Hindi hindi mo kailangan ng kahit anong bagay. Kapatid, maraming bagay na hindi po nagko-cost ng pera. Amen? Panalangin sa iba. Amen? Libre.
Pakikinig sa iba, libre. Pagtulong sa iba in terms of your manpower, libre. Amen? So kung titignan natin kapatid, ang katapatan po ay hindi po siya nakikita sa mga extravagant. Mas nakikita at napuprove siya kahit sa mga ordinary moments. Amen? So kaya kapatid, kung titignan mo, ang POV ulit nito sa Panginoon lang. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng cellphone. Anong gagawin mo sa cellphone mo? Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng Bible. Anong gagawin mo sa Bible mo? Amen? Yung character, kapatid, hindi siya nare-reveal sa greatest moment. Tama? Nare-reveal siya sa bawat desisyon mo sa buhay. Yung character mo na faithfulness, nare-reveal yan kahit sa mahirap na bagay. Magiging tapat ka ba araw-araw? Magiging sa Diyos ka ba araw-araw? O sa convenient lang sa'yo? Pag di na convenient, ayaw mo na. Kapatid, meron po kaming churchmate. 2 hours travel. Tapos ito pa, sabi niya sa akin, Kuya Jerome, hindi po kami nakapag-church ng 2 days. Sabi niya, hindi po kami nakapag-church ng 2 days. Pero inipon po namin yung ika po namin at ibibigay po namin ito pag nag-church kami. Kapatid, tapat, yung iba, pag di nakapag-church ng Sunday, ginagasta na. Sila, iniipon nila. Katapatan yun sa Panginoon. Amen. Katapatan yun sa Diyos. Amen. Dito lang sa online eh. Sabi ko hindi ako nakaka-attend ng online live mo kasi medyo conflict sa schedule ko, pero ginagawa ko po yung daily devotion natin. Wow! Hindi mo ba alam kapatid, mas mahalaga yung personal devotion kaysa sa live natin? Sa totoo lang, re-real talkin ko kayo. Mas mahalaga yung personal devotion mo kaysa sa live natin. Itong live natin kapatid, revelation to ng Diyos sa akin. Pero yung personal devotion mo, revelation ng Diyos sa'yo. Mas mahalaga yun. Amen? Kasi kapatid, kinakausap mo ang Diyos ng diretso. Nananalangin ka ng diretso. Nag-worship ka sa Lord diretso. Mas mahalaga yun. Kaya kapatid, di ba, sabi ko sa inyo kanina, ito po, dagdag lang. Amen? Mas gugustuhin ko pa kapatid, na sabihin mo sa akin ng tapat na kinakausap ko si Lord araw-araw, hindi lang po ako nakaka-attend sa'yo. Wala akong problema dun. Pero kung nakikita ko at i-reveal sa akin ng Panginoon na lumalayo ka na, tapos hindi ka nagde-devotion, talagang kukulitin kita. Alam niyo yan, nangangamusta po ako. Tama ba? Humihingi po ako ng mga prayer request sa inyo. Alam niyo po yan. Kaya nga kapatid, itong character ko na pagiging makulit, ginagamit ko para sa Panginoon. Amen. Dati nangungulit lang ako para umutang. Ngayon hindi na. Nangungulit na ako para mag-Bible study sila. Amen. Na mag-church sila. Alam mo yan ng mga taga dito sa amin. Sobrang consistent ko sa buhay. Makita kita, uy, church ka. Kahit sa SM pa kita makita, uy, church ka. Ganun ako lagi. Uy, napapansin ko, di ka na nagsisimba. Ganun ako lagi. Kasi kapatid, naniniwala ko, ang higit na makakatulong ko sa tao
ay ang Diyos at ang Diyos lang. Amen. Palakpakan naman natin si Lord doon. Hallelujah. Kaya nga kapatid, dami kong hinihingi ng prayer request sa totoo lang. Kahit madami, di ako napapagod humingi kasi trabaho ko naman to sa Panginoon eh. Amen. Dati nga nangungulit ako para bumirma ng job offer eh. Ngayon pa kaya na ipagpe-pray na lang. Amen. Dami pong nagulat kapatid. Teacher ko nga nung high school nagulat eh. Sabi ng teacher ko ng high school doon sa pastora ko. Sabi niya, Pastora, anong ginawa mo dyan kay Jerome? May pinakain ka ba dyan? Bakit sobrang loko niyan? Tapos ngayon, nagpipreach na dyan. Hindi siya makapaniwala kasi nga nagbago na ako buhay. Amen. Sabi rin naman ng Bible yun kapatid, basahin niyo po sa Peter. Nagtataka na sila kasi hindi ka na sumasama sa kanila, sa mga makasalanan. Kaya i-reflect mo sa buhay mo, nagtataka ba mga tao sa paligid mo? O nagtataka sila kasi di ka pa rin nagbabago kahit 1 taon ka nang nagba-Bible study. Amen, dapat nagtataka na sila na nagbabago ka kaysa naman sa nagtaka sila, uy, nagba-Bible study yan, di ba? Bakit marites pa rin? Di ba? Amen? Daming nagtaka sa akin, ang daming nang iwan sa akin kapatid, yung mga kaibigan ko dati, iniwan na ako. Hindi na nila ako kinakausap kasi feeling nila sa akin, ano daw ako, banal, hindi na daw ako nakikipag-usap. Hindi Amen. Lolo ko po kasi ganyan nung nag-Bible siya, kinuha siya ni Lord. Tapos na. Amen. Hinintay lang ng Panginoon na makakilala siya. Amen. Sorry po, nasamid ako. Amen po ba? Kaya kapatid, again, ang faithful steward, nagsaserve siya sa master, hindi sa tao. Amen. Colossians chapter 3 verse 23. Pakitype po. Whatever you do, work at it with all your heart as you're working for the Lord, not for human master. Kapatid, our ultimate service is for God. All our efforts is for God. Lahat ng achievements natin, ibibigay natin sa Diyos. 3:23. Amen. Kasi kapatid, naniniwala po ako na pag sa Diyos mo yan ginawa, sasabihin sa iyo ng Panginoon, well done, my faithful and good servant. Amen. Kapatid, mas gustuhin natin yung reward mula sa Diyos. Amen. Mas gustuhin natin, kapatid, na sa Diyos tayo tumingin. Mas gustuhin natin na pabor ng Diyos. Dito po sa church, kapatid, lagi pong sinasabi sa amin yan. Favor ni Lord. Amen. Hingiin natin pabor ng Diyos. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, hingiin mo pabor ng Diyos. Amen. Kaya ako po gustong itapik to. Kung titignan nyo kapatid, yung mga topic natin itong mga nakaraan, talagang ikaw at ikaw ang kinakausap, di ba? Kasi you will experience the fullness of God because He is faithful. Therefore, you will be faithful. You must. And you must prove it. Amen. Dapat i-prove mo na tapat ka sa Panginoon. Kasi kapatid, wala po akong nakita na nalugi dahil tapat siya sa Panginoon. Hindi.
Ang dami ko pong nakita, kapatid, ng mga lingkod ng Diyos. Dahil tapat, pinagpala ng Panginoon. Hindi lang pagdating sa buhay, kundi sa lahat-lahat. Kaya gusto ko po dito i-end. Be faithful. Amen. Daming bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Gawin natin ng maayos. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, hindi ka tumingin sa kung ano man ang sitwasyon mo, kundi tignan mo yung mga kayang gawin ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, ano po ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Gawin mo na. Amen. Kaya kapatid, ito po assignment natin sa isa't isa. Amen. Sana po maging tapat po kayo. Kung kayo po ay wala pa sa group chat sa Blue App, i-message nyo po ako. Amen. Pero meron po tayong tab dun sa group chat natin sa Blue App. Ang pangalan po, prayer request. Pakita ko po excuse me. Ano ba ito? Ito ba? Yan. Yan kapatid, prayer request. Sobrang dami niyan kapatid. Amen. Sobrang dami niyan. Please, lahat yan kapatid, ipag-pray natin. Amen. Ngayon, dalangin ko naman, isend mo prayer request mo kasi ako kapatid, magiging tapat ako sa Panginoon. Ipag-pray ko lahat yan. Sa lahat po, active ako sa lahat kapatid. Pag nag-message ka ako sa isa, sa lahat mini-message ko eh. Amen. Ngayon, kung hindi po, dito na lang sa TikTok, amen. Kasi kapatid, dito po sa community-based prayer request, kailangan kasi may Blue App ka, at kailangan updated yung app mo. Amen. So ngayon kapatid, maging tapat ka sa Panginoon sa prayer. Amen. Umpisahan natin sa katapatan sa panalangin. Kaya kapatid, sana habulin niyo po yung day 1 morning and evening natin na devotion. Maglaan ka ng oras sa Panginoon. Amen. Gumawa ka ng schedule mo, anong oras mo kakatagpuin ng Lord, anong oras ka magpe-pray. At gawin nating tapat to para sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko gawin natin yan. Amen. Ngayon, kayo po, please send me your prayer request. I-send nyo po sa group chat prayer request nyo. Please lang. Nakikiusap na ako kapatid. Amen. Kasi gusto ko pong bumuo ng community na nananalangin. Gusto ko pong bumuo ng community kapatid na tapat sa gawain ng Panginoon. Amen. Gusto ko pong gumawa ng community kapatid na walang ibang gagawin o walang ibang nanaisin kundi mapaglingkuran ang Diyos. At umpisahan natin to sa prayer. Amen. Kaya kapatid, kung hinahamon kita, kung magpe-pray ka ngayon, makikita mo kapatid, huwag mong katamaran. Huwag ka rin maging selfish kapatid. Re-real talkin ko muna kayo. Amen. Re-real talkin ko kayo. Amen. Kapatid, pag nagpaka-selfish ka at hindi ka nag-pray sa iba, ikaw yan. Amen. Kapatid, hindi na kailangan tanongin kung ano pang benefits ng pagpe-pray. Alam na natin yan. Amen. At ganyan din, kung mahihiya ka, hayaan mong mahiya sa'yo yung blessing. Kasi kapatid, wala tayong ibang gagawin kundi manalangin sa Panginoon. Amen. Ako kapatid, most likely, ang mga pinagpe-pray ko talaga lahat. Kaya yung sarili kong prayer request, pinagkatiwala ko na yan sa Diyos. Amen. At ano man ang pinagkatiwala mo sa Panginoon kapatid, naniniwala po ko, ang Diyos na buhay ang siyang tapat na sasagot sa'yo. Amen. Kaya kapatid, continue to pray. Amen. And may the Lord bless you. And may the Lord keep you. Amen. I'm declaring na hindi ka tamarin. At kung hindi ka patabla ng deklarasyon na to, si Lord na ang mag-deal sa'yo. Amen. At the same time kapatid, manalangin ka para sa iba. Amen. So, yun po kapatid, maraming salamat. Hindi po tayo magpe-pray ngayon kasi gusto ko ikaw ang mag-pray. Mag-pray tayo na ang Diyos lang ang nakakakita. Amen.
At kaya kapatid, send your prayer request. I will send mine. Amen. Magsasend din po ako ng prayer request ko. Pero kapatid, magpanalanginan tayo. Ngayon, sa lahat po ng mga kapatid na nais pong sumali ng group chat, you can message me. Amen? Okay na yan kasi nang sarcasm lang yan. Huwag nyo lang pagpapansinin yung mga nanggugulo lang. Amen? At the same time, kapatid, if you want to be part of the community, then you can join us. You can message me and your prayer request. Amen? So, ayun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba. Bye-bye!